Sa nakalipas na isang taon, iba't ibang istoryang ating ibinunyag ang nag-iwan ng tatak sa ating mga kababayan. Nag-trending dahil sa aral at babala na iniwan ng mga totoong istorya na nangyayari sa ating pong lipunan. Tulad na lamang ng mga kaso ng medical malpractice kung saan ilang mga pasyente ang namatay dahil sa umunoy kapabayaan ng ospital. Iba't ibang scam din ang ating ibinuking tulad ng voice phishing, scam at mga online budol. At sa ating ika-4 na taon na pagresponde, asahan ninyo ang mas matapang pa na mga pagbubunyag. 3 taong pagresponde sa nangangailangan. 3 taon ng pagsisiwalat na mga katiwalian, panloloko at modus operandi. At ngayon, muli nating balikan ang mga kwentong tumatak sa ating mga kababayan. Tulad na lamang ng mga insidente ng medical malpractice kung saan sangkot ang ilang malalaki at kilalang mga ospital sa bansa. At ang mga pasyente namatay dahil sa kapabayaan umano ng mga nurse at ng mismong ospital. Kabilang sa mga biktima ang 3 sanggol at 1 ginang na may sakit na kanser. Yun pong savings na yun. Sinisave ko po siya kasi yung mother ko meron pong breast cancer, stage 3. Nakaka-trauma talaga. Isang bagong modus rin ng ating ibinuking. Ito ang tinatawag nilang phishing o voice phishing. Ang modus, tatawagan ng kawatan ng biktima at magpapakilalang empleyado ng isang bangko. Dito na aalamin ng scammer ang ilang personal na detalye ng biktima. Ang kawawang biktima, magugulat na lamang na nagamit na ang kanyang credit card o bank account sa iba't ibang transaksyon hanggang maubos na ang kanilang pera. Magkano po ang tandaan yung laman ng 152,000. Ipinalabas rin natin ang reklamo ng ilang OFW na nabiktima ng isang lending company na nagpapautang online. Ang mga umuutang, pinapagdeposito ng 2 months advance payment para makuha ang perang hinihiram. Sunod ay sasabihan sila ng lending company na nagka-error sa kanilang sistema at kailangan magpadala muli ng pera. Hanggang sa lumaki ang perang ibinibigay ng mga biktima, huli na para mapagtanto nila na na-scam na pala sila. Nire-report ko na scam. Para po yung iba, sabi ko, maano nila na scam yon. Isang mental facility naman sa lungsod ng Quezon ang inilapit sa atin ng 2 ina dahil ayaw umanong palabasin ang kanilang mga anak. Dahil ang pangakong 3 buwan na pananatili sa pasilidad, umabot ng 10 taon, kaya't ang kanilang bayarin lumobo na sa ₱1,000,000. At sa pagsasanib puwersa ng ating programa, Quezon City LGU at ng PNP, nasagip natin ang mga anak nina Nanay Lourdes at Nanay Evelyn. Ayan na, responde. Si nanay ko, siya Isiniwalat rin natin ang substandard na pagkakagawa ng mga bahay sa isang subdivision sa Tanza, Cavite. Inirereklamo ng mga residente ang peligrong dala ng mga bitak sa pader at pagkasira ng kanilang bahay at ang itinuturong may kapabayaan ang developer ng kanilang mga bahay na Pro Friends, a property company. Ayon naman sa developer, inaksyon na naman nila ang mga reklamo ng mga residente. Lumabas lamang umano ang mga problema matapos magsagawa ng improvement ang mga residente. Ang masamang epekto ng mga proyektong nakasisira sa ating kapaligiran at kalikasan ating ring ibinuking. Tulad na lamang ng perwisyong dulot ng quarrying sa isang lugar sa Mariveles, Bataan. Dahil ang mga naipundar na bahay ng mga residente, unti-unting nasisira dahil sa quarrying activity sa lugar. Agad din namang umaksyon ang lokal na pamalambayan ng Mariveles at nagbaba ng resolusyon upang pansamantalang itigil ang operasyon sa quarry site. Isang dump site rin sa Naik, Cavite ang inilapit sa ating programa dahil ang mga basura nasa likod bahay lamang ng mga residente. Dahilan upang magkasakit na ang mga tao.
At ang lokal na pamahalaan agad namang umaksyon at pansamantala munang tinabunan ang mga basura sa dump site upang mabawasan kahit papaano ang nakasusulasok na amoy dulot ng mga basura. Grabe na yung langaw, no? Ano na naman ba ito? Langaw. Sandamakmak na langaw naman ang naging problema ng mga residente ng sitio Pulang Panyo sa lungsod ng Antipolo. Magmula nang mabuksan ang isang manukan o poultry sa kanilang barangay. Problema rin nila ang pagkakasakit ng mga residente, dala ng naglipa ng mga langaw sa kanilang mga kabahayan. Pansamantala munang inihinto ang operasyon ng Ross Luciano Poultry Farm at hindi ito maaring bumalik sa operasyon hanggat hindi na isasagawa ang mga ipinangakong paraan para mabawasan ang mga langaw mula sa kanila. Isang traffic enforcer naman ang kinaladkad ng isang bus driver sa Dasmariñas, Cavite matapos silang magkaroon ng mainitang pagtatalo dahil sa munoy paninikit. Ang bus driver agad na tumakas matapos ang insidente. Samantalang ang traffic enforcer namatay dahil sa pagkakaladkad. Nagpaabot naman tayo ng tulong pinansyal para sa mga anak na naiwan ng traffic enforcer. Tapos yung anak ko may sakit. Isang lalaking napilitang mangalakal dahil sa may sakit na anak ang napagtripang bugbugin ng mga gwardya dahil pinagbintangan itong nagnakaw umano sa isang subdivision sa lungsod ng Parañaque. Trauma ang inabot ng lalaking pinagtulungan ng mga gwardya upang mapaamin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kaya't sinamahan natin siya upang makapagsampa ng reklamo sa ahensya ng mga gwardyang nanakit sa kanya. Isang pamilya naman na naglalakad lamang sa Quiapo, Maynila ang inararo ng isang tricycle dahil ang nagmamaneho nakatulog. Nadali sa nasabing pananagasa ang isang lola, ang kanyang anak at dalawa niyang apo. Napuruhan naman na matanda kung saan ilang linggo siyang nanatili sa ospital dahil kinailangan siyang lagyan ng bakal dahil sa nadurog na buto. Ngunit ang daing ng mga biktima, hindi man lamang nagpaabot ng tulong ang driver ng tricycle na nakasagasa sa kanila. Kaya't naghanap ang ating programa ng individual na maaring tumulong sa kanilang pangangailangan. Maging ang mga sikat na personalidad hindi rin pinalampas ng responde. Tulad na lamang ng issue ng pang-scam umano ng content creator at toy collector na si Yexel Sebastian. Nasasangkot umano siya sa isang investment scam kung saan sila ng kanyang asawa ang isa sa mga nangunguna sa paghihikayat sa mga tao na mag-invest sa kanilang kumpanya. At tulad ng ibang investment scam, ang mga biktima kumita sa simula hanggang sa bigla na lamang itong natigil. Patong-patong na kaso ng syndicated estafa ang kinakaharap ngayon ni Yexel na nagtatago ngayon sa ibang bansa. Ni piso, wala kayong binagsak doon sa amin lahat yon. Yung 1 million, hindi namin natikman yon. Grabe paghihirap namin doon. Kung alam nyo lang, dadalhin sana kayo ng konsensya nyo. Ang may-ari naman ng trending at kilalang paresan na si Hiwaga, sikat na sikat ngayon. Ngunit ang kasikatan na kanilang natatamasa, malaking dagok naman ang naging kapalit matapos maloko ng kasosyo sa kanilang negosyo. Dahil na mahigit 1 milyong pisong investment, naglaho na lamang na parang bula. Kaya't sinamahan sila ng programa upang makapagsampa ng reklamo sa mga nanloko sa kanila. Eksklusibo namang napasakamay na responding isang video kung saan huli sa akto ang 2 delivery rider ng kumpanyang Flash Express na nagbubukas ng mga parcel. Bukod dito, isa pang video ang ibinigay sa atin kung saan kitang-kita ang mga nagliliparang mga parcel habang sinusort out sa isang sorting facility ng Flash Express. At matapos namin makipag-ugnayan sa kumpanya na naging daan para sibakin ang 2 rider. Nagsagawa naman sila ng investigasyon sa inirereklamong sorting facility at agad na gumawa ng aksyon upang hindi na maulit ang katulad na pangyayari. Ang pagsisiwalat ng mga katiwalian at pambubuking sa mga modus ay patuloy na gagawin ng responde sa pagpasok natin sa ating ika-4 na taon. Hindi para mag-trending, mag-viral at may mapag-usapan,
Ngunit para mag-iwan ng babala sa lahat ng kawatan na ang responde ay laging nakamasid at handang tumugon sa reklamo ng higit na nangangailangan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.